Pwede nyo kaming i-text sa 0999-888-6509. At sa Globe naman ay 0917-421-3446. You can follow us on Twitter. Just search at Sangguniang TV22 and email us at sangguniangmonitor@gmail.com. And of course, friendship, meron tayo. Of course, Sangguniang Monitor sa Facebook. At ang amin din pong page, yung Olongapo City Council page. Sa Facebook, mainit na mainit. Parang kasing init ni Bigwas kanina. Oo nga, sobrang mga talakayan, init mga talaga. expose sa Olongapo City Council page. So, puntahan niyo po yun. At of course, meron kaming kanya-kanyang email, FB account ni Friendship Tet Marzano. Yes. Sa akin po, Edic J. Piano at Edic Piano. At yung sa'yo, i-search lang po nila yung Tet Marzan. Yan, lalabas na yung account ko doon. Yes, Siyempre, bago tayo magpatuloy, binabati ko yung ating mga nakikinig at nanonood. Yes, Friendship. Si katulad ni Sir Leklek Go, yan, si President sa Pag-asa. Yes, masipag na presidente ng senior citizen, no? Kalingap yes. sa Barangay Pag-asa, si Leklek. At nanonood din, siyempre, sina Ate Joy ng New Cabalan, si Kaenteng, siyempre, ang ating mommy, di ba? Yes, Mommy Rose and Mommy Beth. Hello yes, po, good morning sa inyo. Umaga at viva Jesus Senyor Nazareno sa ating mga mother, former Gawad Rose. O nga, pinapakita yun sa Manila, no? Ang dami-daming tao talaga. Ang daming deboto, nakakatuwa naman. At alam mo ba, Friendship, ay 408th anniversary of Black Nazarene, no? At ito ay binibilang din bilang, tinatawag din bilang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yun, at estimated 12 to 15 million devotees, no? Ang umattend kanina o attend pa ngayong araw na ito dyan sa mula Luneta hanggang Quiapo Church. Ayun, at syempre binabati rin natin yung ating mga vendors, drivers, Poroksentanods, or yung bipat natin, mga security guards na laging nakamonitor at tumututok sa atin, di ba? Right, Friendship. And of course, ang ating city council staff, si Benny, si Joseph Wendell, si Esther, si Jonathan, si Alona, si Tino, si Rona, si Weng, si Attorney Nadine, si Eri, si Susan, si Gina, si Mavic, si Jaisal, at nandito ngayon si Jekoy at si Fred. Yan, isa-isa talaga. So, magandang tanghali sa inyong lahat. Siyempre, binabati rin natin yung Kabalikat Civicom sa pangunguna ng kanilang president, si Pres Das. Yes, oo. Siyempre, ang JCI Olongapo, kung saan kabilang si Alona, binabati rin natin. At lahat ng mga PTA, marami rin nanonood sa atin ng mga Parents Teachers Association officers. Ayan. Right, at ang mga residente ng Bigonia Street, Santa Rita, yung aking mga kapitbahay, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, yung Sangguniang Monitor Team Friendship, no? Andiyan sila Jeffrey Ting Benitez, sila David Clark, no? Sila Joanne Cruz, si Beth Silagan, at yung kanyang anak na si Colette, no? At marami pa yan, si Hannah Sevilla, no? At si kanina binanggit mo si Leklek Go. Ayan, syempre yung Capstone, binabati rin natin yung eye focus nila, yung Shining Star, at syempre yung Kiani. At yung hypnotic massage, ayun. Puntahan mo yun, Councilor Edic. Maganda magpamassage doon. Located yun sa Gordon Avenue. Yan, yung hypnotic massage. Binabati rin natin yung Ralph's Resto, no? Yung kay at sa ating kaibigan, si Adlai Vega, no? Na nagbago sila ng menu, puntahan niyo po para masiyahan kayo. At syempre yung sa Subic Grand Harbor, yun sa pangunguna ni Sir Bong Pineda. So magandang umaga po sa inyong lahat. At marami tayong tatalakayin ngayon, Friendship. Yes, Friendship. Oo, isa na dito yung announcement natin na extension ng 20% discount on real property tax. Yes, go ahead, so naipapasa na nga po sa Sanggunian ang pagbibigay ng extension para dun po sa mga gustong magbayad. Meron po tayong 20% discount sa advance payment of real property tax due for the year 2015. So ito po ay hanggang February 15, 2015. So yun po, hanggang February ng 15. So kailangan magbayad na tayo, Friendship. Pero wala pa akong property. Actually, tinanong kaya nung session, sabi ko taon-taon na lang ay ina-extend natin till February yung ating pagbabayad dyan sa real property tax. No? Kaya sabi ko, hindi ba makakagawa ang Sangguniang Panglunsod para i-fix na once and for all, para hindi every year ay sinasabi natin, sige, bibigyan namin kayo ng extension. Yun na nga, dahil nga dun sa idea, Friendship, na yung mga
Oo. Pilipino ay mahilig talaga doon sa last Oo. minute. Kasi actually, hindi lang tayo ang city na nag-extend para sa RPT. Marami rin na ibang LGUs. Right. Dahil gusto nila syempre magbayad din ng mas maaga yung ating mga mamamayan. Dahil po, yung sa real property tax, 1% po nun ay napupunta sa ating local school board o ating SEF, yung School Empowerment Fund. So, yun po yung Special Education Wow. Fund. Yun po yung ginagamit sa Clara, sa mga teachers, sa mga students, at lahat po, tungkol po sa DepEd. So maganda naman pala yung pinupuntahan niya Yes. ng friendship. Oo. Isa pang news, Yes, Friendship Edica, alam ba na si Senator Cayetano ay dumalaw sa barangay Nukalalaki? Wow, oo. Medyo nabalitaan ko yan kahapon. So Friendship. basahin ko lang itong news Go ni ahead. DJ Derek. Sabi niya dito, pinangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang gift giving at pagkakaloob ng halagang 300,000 piso kahapon. Wow. Enero 8 ng taong kasalukuyan sa covered court ng Barangay New Kalalaki. Alam mo ba yung chopper nila, Friendship, ay bumaba bumaba? doon sa Kalalaki Elementary School. Really? Ganun pala pag Medyo- bumaba ang chopper, sobrang maalikabok. Oo, alikabok. Ano? Yes. Talagang dapat nakaano ka dyan. Yung hangin, yung buhok mo Yes, dapat. yun nga. Kala nila may sunog sa Tatangayin. kalalaki. So, dinaluhan po ito ng marami nating mamamayan, particular na mga bata na binigyan ng laruan bilang regalo sa Paskong nagdaan. Kasama ni Cayetano ang artistang si Shaina Magdayaw. Okay. Pagkatapos doon ay tumulak naman ang grupo ni Cayetano sa Marikit Park upang makipagkita at mangumusta naman sa mga drivers ng Blue Jeep na membro ng Olongapo City, Subic, Castillejo, San Marcelino Transport Multipurpose Cooperative Incorporated. Matatandaan dati, nagpunta na at nakipagpulong ang senador sa mga ito noong Abril ng nagdaang taon kung saan nagbigay po sila ng halagang 150,000 pisong financial assistance sa mga ito upang makatulong sa lahat ng miyembro. Ito ay bahagi pa rin ng kanyang programang Presyo, Trabaho, Kita o PTK na naglalayong makatulong sa bawat miyembrong sa bawat mamamayang Filipino na mabigyan ng tamang kabuhayan tungo sa pagunlad ng bawat isa. Samantala kahapon ay pinagkaloob na ni Cayetano ang pinangakong 300,000 piso sa transport group dahil napalago nilang naunang ibinigay ng senador. Ayon sa grupo, nasa halos 170,000 piso ang kanilang pondo ngayon at natulungan ang nasa mahigit 100 driver na magkaroon ng extra income lalo na sa mga pamilyado. Labis na ang naging kagalakan ng mga driver dahil sa natanggap na biyaya at sa huli ay nangako ang senador na magbabalik sa Pebrero o Marso upang muling makasama ang grupong ito. Ayun, isa yan sa pinakamagagaling na senador ng ating bansa, friendship, no? Si Senator Peter Yes, Cayetano. dahil naman tingnan mo naman ang ama niya ay talagang sila ang, Yes, the 'di ba? former senator and Sila ang lawyer. gumawa ng ating local government code. So napakagaling ni attorney si Senador Nene Pimentel. Kasama, no? Oo. Oo, And, talagang friendship, isa pa, nakakasama ko yan sa PCL dati. Yung pinakahuling PCL convention ay siya yung pinaka-guest speaker at nagkausap kami. Alam mo ba, ang kapatid niya, si Lino Cayetano na director. Si no? Direk, Oo, si oo. Direk Lino. At ngayon ay congressman, ano? Doon sa distrito nila ay naging estudyante ko sa UP. Film graduate yan, si Lino. So, naging estudyante mo. Yes, yung kapatid niya. Papuntahin mo naman dito si Direk. Pwede. Anyway, so yun, no? Sinusuportahan natin yan sa ang ating magaling na senador, Peter Cayetano. Ayan po, no? At last friendship, bago tayo mag-break, Yes. pag-usapan din natin yung nangyari sa Sangguniang kahapon, yung tungkol sa sabong. No? At Marami tayong bisita kahapon na. nung Wednesday. Yes. Wednesday. Marami tayong bisita nung Wednesday. Kilala mo ba yung mga yon? Actually, Friendship? may ilan akong kakilala pero karamihan sa kanila ay hindi ko kilala, no? At sila yung member, may samahan ba yan ng mga sabongero sa lungsod ng Olongapo? Oo, sila yung mga natin. Pwede, kasi sports ang daw 'di ba? Ang sabong. Meron natin sila sabihing mga athletes. Pwede ba 'yun? Oo, nagulat nga ako dahil nung nagdasal si Pastora, 'di ba? Parang nabanggit niya na tayo ay panalangin at sana makapag-isip ang mga ang mga leaders ng Olongapo na parang tutulan o kaya ay
parang anuhin ang sugal, 'di ba? May Papuksain. ganun ba? Yes. Actually, medyo The nalito word ka dyan, na friendship, the word eh. na sugal. So, ay alam ata ni na ang mga katabi niya ay mga nagsasabong. Natawa lang ako doon. Medyo naparinggan ba ng konti, friendship? Yes. But anyways, akala ko papasa na nila yung resolution ni Kagawad Attorney Noel Atienza tungkol sa sabong. Pero ang ginawa ay winidraw ito, friendship, no, yung resolution at ipinasok ulit sa first reading bilang isang ordinansa na the same naman yung content ng body. Yes. First Friendship time ko kasi ata ito kailangan ng, ordinance talaga. Kasi nag-grant tayo ng franchise kaya kailangan ordinance. Right. At maraming Tapos, requirements ang isang ordinansa, yes. friendship. So basahin lang natin yung letter of intent nung gustong magkaroon ng sabong sa ating lungsod. Yes, So friendship. ito ay on behalf of Villa Rovisa Cockpit Arena, si Mr. Virgilio Redondo Umali Sr. Siya ba ay kapatid ni Cap Umali? Hindi ako sure, friendship, pinsan or kapatid. So, resident po alamin siya ng natin. 4B, number 11, Half Moon, Upper Calaklan. So, sila po ay nagre-request ng franchise to construct, operate, and maintain a cockpit or cockpit arena sa Barangay Calaklan. Attach po dito yung letter nila at yung matatandaan mo, inamend natin yung city ordinance na tayo ay from 1.5 million, di ba? From 3 million, naging 1.5 million na lang ang franchise fee. Natatandaan ko yan. So, binabaan. Para maging, maka-afford kung sino man yung nagnanais. Yung pala, yun na nga, meron palang gusto talagang magtayo ng cockpit arena. Kaya lang, yun nga, friendship. Maraming gusto, lalo na yung mga naglalaro ng sabong. At marami rin ang ayaw, lalo na yung ating mga pari at iba pang mga religious groups, no? So, kailangan timbangin natin, ano ba talaga ang tama dyan, di ba? Kaya nga, sabi kasi ni Kagawad Atienza, magpapatawag daw siya ng public hearing sa Session Hall. Sabi ko, napakaliit naman ata ng Session Hall sa Sanggunian para doon gawin ang public hearing. Kasi maraming tao ang interesado sa panukalang ito, sa isyung ito, at yung mga tiga-simbahan, yung mga tiga-eskwelahan, etc. etc. So, kailangan ng medyo malaki-laking venue for the public hearing nitong sinusulong nila na sabong sa lungsod. Oo, tsaka pag-aralan natin venue, ito ba ay malapit sa school? Kasi marami nagsasabi na ito daw ay malapit sa school. May eskwelahan doon, friend. Oo, diba? so kailangan makita Walking natin distance, yung sukat nito. Kasi syempre may mga provisions tayo from the local government code. Ayun. So friendship, magbabalik muna tayo. Magbabalik po ang Sanggunian Monitor. We accept Lady Bed Spacer. And don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Escal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth.
The memories of life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit us and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Louder! Ghostbusters! Who you gonna call? Ghostbusters! Who can you call? Ghostbusters! Ito ang Sangguniang Monitor at bago tayo magpatuloy, friendship, gusto ko lang i-announce yung mga job openings, na nasa subicjobfair.com, no? Sige, friendship. At ito, friendship, no, yung mga pwede nyong applyan, yung mga wala pang trabaho dito sa lungsod ng Olongapo. Sa Escort Philippines Inc., meron po nangangailangan sila ng call center agent. Sa Grand Pillar International Development Inc., nangangailangan sila ng tile setter, ng mechanical, electrical, plumbing engineer. At sa Jemmy Rick Portal System Integration Inc. ay nangangailangan sila ng massage therapist, 5 po yan. At ang UniHealth Bay Point Hospital and Medical Center, ayan, friendship, yung pagkamahal-mahal na hospital sa SBMA, ay nangangailangan ng occupational therapist, ng accounting supervisor, ng social worker, ng marketing assistant, cashier, customer relations officer, at meeting clerk. Ayan, marami-rami ang kailangan ng Bay Point. At sa Nicera Philippines Inc. naman ay nangangailangan ng accountant ng at sa Tylene Abrasives Corporation, nangangailangan sila ng electromechanical maintenance technician. At sa Cochin Mechatronics Manufacturing Philippines Inc. ay nangangailangan ng PGA staff, part-time company nurse. At ang Subic Bay Development and Management Corporation Inc. ay nangangailangan ng marketing officer. At ang Nicera Philippines din ay nangangailangan ng process productivity engineer, ng senior product engineer, ng product engineer, production assistant, ng production and logistics supervisor. At ang Purple Orchid Spa and Wellness Center ay nangangailangan ng spa manicurist at ng masseur. No? At ang Subic Bay Peninsular Hotel ay nangangailangan ng maintenance staff, ng room attendant. Ang Nicera Philippines, again, nangangailangan ng purchaser. Ayan, maraming mga bakante. Punta lang po kayo doon sa aming website sa subicjobfair.com para sa mga detalye ng mga job openings na ito. Yes, friendship? Oo, friendship sa naman, sa nangangailangan ng assistant baker ang ating Shining Star Bakery. Yes, Shining Star. Hi, Gladys. Gusto mo mag-apply bilang assistant baker ay magpasa lang po kayo ng resume nyo sa Shining Star, either dun sa branch nila sa Gordon Avenue or dun po sa Magsaysay. Ayan, bago natin basahin yung mga text natin, friendship. Yes, friendship. Gusto ko lang basahin yung iba pa natin mga napasa nung Okay, go ahead. ating sanggunian Session. Una na dito yung pagbibigay natin ng resolution supporting Senate Bill number 12 entitled An Act Providing Retirement Benefits for the Barangay Officials
including barangay tanods, members of the Lupong Tagapamayapa, barangay health workers, and barangay daycare workers retirement benefit. So good news po ito sa mga nabanggit dahil makakatanggap po ng 80,000 pesos ang ating mga barangay members. Para sa punong barangay ay 100,000 pesos. Para naman po sa barangay treasurer and secretary, barangay tanod, member of the Lupong Tagapamayapa, barangay health worker, and barangay daycare worker, makakatanggap po kayo ng 50,000 pesos. Una po, kailan po ito may bibigay? Kung kayo po ay nasa 60 years of age na and at least kayo po ay naka 9 years in service sa barangay. So ito po ay bill na inihahain ni Senator Ferdinand Marcos Jr. Or mas kilala na Senator Bongbong Marcos. So tayo po sa Olongapo City, ang inyo pong mga konsehal, ay sumusuporta po sa Senate bill na yun na sana po ay mapasa na sa Senado at syempre doon sa ating House of Representatives. Yes, oo. Maganda yung friendship, ano? Dahil sabi ko nga, question ko nga yung ating proponent na si Councilor o yung ating barangay president, chairman president, na si Sionzon, no? Randy Sionzon, na sabi ko, bukod ba sa paggawa ng resolution supporting yung panukala na yan, ay meron pa bang ibang dapat gawin, no? Kasi pwede naman talagang mag-lobby friendship, ano? Lalong-lalo na malakas din yung organisasyon ng mga barangay captain at mga barangay kagawads, no? Pwede talaga itong ilabi, pwedeng sumulat, no? Lahat ng aksyon na pwedeng gawin para yung mga kasamahan ni Senator Bongbong Marcos ay pumirma rin at magsabi ng yes sa panukalang ito. Yes, sana nga mapasaya na. Katulad na lang yun sa mga teachers. Di ba meron ring nakahain na ito po, ang kanilang sahod o starting salary ay magtataas na rin po from SG 11 to SG 19. Yes, so yan, panukalang dapat meron natin ka pa bang supportahan. mga i-discuss bago natin basahin ang ating mga text? Meron lang isa friendship, yung in-announce natin ng mga missing persons, no? Last time ay missing pa rin po sila Camille, si Charles at si Kleng Lavilla. Mga Lavilla yan, ano? Mahalaga siguro friendship na sabihin natin kung paano makokontak kung nakilala nila o nakita nila itong mga Lavilla missing. Actually, mga bata ito, friendship, no? So, pakikontak lang po si Christina Lavilla, 0920-361-0989. Sa smart po yan. Si Zel Lavilla, 0922-364-9241 sa Sun. Si Chris Oliver, 0943-288-3955 sa Sun din, yung kanyang SIM. At si Alona, 0936-986-9709 ng Globe. So, ayan. Medyo last ano pa tayo na nagsabi na nawawala sila at hanggang ngayon ay obviously hindi pa sila natatagpuan. Kaya po kung sino man nakakakilala, again, kay Camille Lavilla, kay Charles Lavilla at kay Kleng Lavilla na isang baby pa, no? 9 months old. Mas maganda Kuya Jex na pakicontact lang i-post po. natin yan sa SM, sa Sagot Yes. nila ang monitor, oo. Facebook natin. At So pakiscan na lang yan. Olongapo City Council. Yes. So from number 876, good morning po, Ma'am Tet and Sir Edic. More power to you. Sa programa nyo, pakibati po ang family ko. Nanonood ngayon, sina Leo, Teresa at Edward. Salamat po. Ayan. Pakitext po kung taga saan kayo para alam natin kung saan yung mga nanonood sa atin. Yes. Good AM, Madam Tet. Bakit po yung wetting, sugal po yan? Bakit di po mawala? Yung sabong po, 3 times a week lang hindi payagan. So yan. Friendship, kasi mayroong legal na yung STL na tinatawag, ano, lahat yan ay documented at kompleto yan sa mga papers, sa mga requirements. At talagang ano yan, no, marami talaga kasi naging debate na ng isang malaking debate yan, no, yung STL na legal at yung kumpara doon sa tinatawag na wetting na illegal. So, yung pong nangyayari dito sa Luzon ng Olongapo ay legal po yan. Though may mga nagsasabi na ginagawa itong front. So, yun po yung dapat imbestigahan ng mga legislators katulad namin na sanggunian pag-usap ng Olongapo. At actually, may napanood na akong debate dyan Bakit hindi matanggal-tanggal ang wetting sa Pilipinas? Yun nga kasi may mga backer yan na talagang hindi maalis kasi yung mga pinuno mismo ay may natatanggap. Yun yung lumabas doon sa debate na yun. Maganda panoorin yun Right. So from 2349, sana araw-araw laging may operation ang mga TMB kasi yung mga tricycle driver dito sa Gordon Heights, pasaway. Dami pong kolorum. Mayor, yung pangako mo sa amin na uubusin mo sila, wala ka din pala. Ginagawa nyo pang gatasan.
Ayan, Ay, 2349 ang huli niya friendship. number. Oo. And speaking dyan sa mga transpo na yan, di ba, friendship? Binanggit ko na doon sa sanggunian, no, na sa other matters. Oo. Talagang inilabas ko na po yung tanong ng ating mga kababayan, ng mga drivers, operators, tricycle and jeepney drivers. No, ang sabi ko nga doon, sabi ko sagutin ng mga concerned chairperson yung mga tanong ng ating bayan at magbasa sila, pumunta rin sila, no, sa social media, basahin din kung ano yung tanong ng ating mga mamamayan. Nang sa gayon, masabi naman ng ating mamamayan na ang ating mga konsehal ay tumutugon sa kanilang mga tanong. No? Kaya katulad nito, friendship, tinanong ko magkano na ba ang minimum fare sa jeep at tricycle. Marami ang nagko-complain sa fare charges ng mga public utility jeep at tricycle. Totoo yan, friendship, no? Kasi nga napansin natin itong mga nakaraang araw ay bumaba talaga yung presyo ng crudo, no, at gasolina. Kaya marami ang nagtatanong dito sa atin. Sabi natin, ang dapat na sumasagot yan ay yung chairman ng Committee on Transportation, no? Ganun din sa Transpo Co-op nila ng mga drivers natin at operators requesting the city to implement tax exemption for cooperative. Masyado daw mataas ang binabayaran nila sa city compared to other municipalities and city na 1,500 lang ang permit fee. So sabi ko pag-aaralan, no? At sinabi naman ata ni Konsehal Cajudo na pag-aaralan ito, friendship, no? At yung sinasabi nga, strict implementation or enactment of Colorum Ordinance. Naku, wala naman tayong Colorum Ordinance, ano, friendship? Sige, pag-aaralan po daw yan, yung public transport drivers, hindi sumusunod sa mga batas, trapiko, not wearing proper uniform and ID, arrogant, smoking, etc. Talagang ang daming complaint tungkol dyan. So, pinaalalahanan natin yung ating mga kaibigan at lalo na sa kay Kagawa transportation group. Linus Bakay dahil siya ang Yes. head ng Committee on Transport. Traffic, no? So, Ayan. yun. Titingnan niya daw. Kasi siyempre, sa abot ng kanyang makakaya. May tanong dito, friendship. Sabi niya, from 7543, yung nabanggit niyo po na makukuha yung mga nag-work sa barangay, kaso po 2 years, kaso po namatay na. At 2 years po siya naging purok leader. Actually po, dapat 9 years. Una po, dapat 9 years. Hindi naman kailangan continuous. Oo. Cumulative lang siya na kailangan, kahit paputol-putol, basta naka 9 years po siya sa barangay. Tapos po, dapat at the age of 60, doon niya pa lang po makukuha yon. At isa pa po, itong batas po na ito ay hindi pa po approved. Nasa Senate pa lang po siya at isa pa lang po siyang inihahain na bill. So sana po pag na-approve 'yon. Dapat po 9 years. At friendship, dapat dun nga sa isang panukala ay dapat daw nag-start ng 2002, no, friendship. So yun yung medyo ano rin kasi paano naman yung ibang nag-start ng earlier? Oo, diba? Yun nga eh. Yung kay Senator Bongbong, parang dapat 2002 ang start ng kanilang service. Okay. Good day, Ma'am Tet, sir. Na hindi ako pabor na magkaroon ng sabungan kahit saan dito sa Gapo. Dadami ang tamad at aasa na lang sa sabong o sugal. Dapat sa mga organizer ng sugal sa Gapo, ikulong sa Bartolina. Thanks po. Parang natatandaan ko last week, no? Yes, parang may gusto siyang parang isalvage daw ang mga Ayan. Kasi ang sabong talaga, ang dami ng debate dyan, talagang karamihan talaga ay negatibo. Yung lumabas, no, sa mga pag-aaral na nakakasira ito ng pamilya, etc. etc. So sa public hearing po, dumalo po kayo once na nagpasabi na ang chairman ng Committee on kay Kagawad Attorney Atienza, friendship, no, na magpapatawag siya ng public hearing. I-announce po namin yan at sana po lahat ng inyong mga tanong, lahat ng inyong mga kuro-kuro opinion, lahat ng inyong agam-agam ay mailabas, ma-express nyo dyan sa public hearing na yan para po kung talagang ayaw niya. Sana maka-attend kayo. Labanan natin ang sabong. At ito from 869, good day po. Ask ko lang po kung sino po nagme-maintain ng cleanliness ng overpass. Sobrang dumi po, daanan. Puro students pa naman po ang dumadaan doon. Thanks po and more power. Ayun. May cleanliness and beautification po tayo. At barangay siguro, friendship, no? Yes. Saan ba kasakop ang ating overpass sa East Bahak-Bahak, di ba po? East and West Bahak-Bahak. Ayan, dapat sila po ang mag-maintain. At yung actually marami tayong street sweeper, ha? Binabudgetan niya, no? Nandoon sila sa ating AIP, friendship. Madam Sir, from 2468, Madam Sir, dito sa Maganda Street, Santa Rita, may larong pool.
inaabot sila hanggang madaling araw, istorbo pa sila at nagiging sentro pa ng palitan nila ng shabu. Ayan, yan ay sa Saan daw yan, Maganda Street, Santa Rita. Ay, hindi Naku, ko dapat tandaan ang matutukan street na yan, ha? kapatid Oo nga, Tawagan natin yung ating hindi barangay na maganda captain, talaga. kaibigan dyan, si Jerba, kaya at yung mga kasama nating mga konsehal. Ayan. Barangay Santa Rita. Sabi po dito, from 741, hi po, I'm Alvin. Saan po bandang station nyo po? Gusto ko pang dumalaw. Ay, oo. At dito lang po kami sa may Admiral Building, malapit sa yung bagong Saulog Station. Ayan po ang SBC TV22 at DWGO at DWOK-FM na hinaharas ngayon. Yun, mainit na mainit, friendship. Kanina ang ating Si kasama, si Bigwas. Bigwas, no? Dahil may mga letters tayong natanggap mula sa City Planning Head na si TK Balde na karamihan yan. Nako, tatanungin natin yan, friendship, pagdating ng budget hearing, no? At yung mga tanong na yon ay didiretsuhin natin na sana umattend, no, friendship? Yes, oo ang nga. head ng city planning na si Architect TK Balde, no, para pag-usapan natin ang tungkol diyan. From 018 sa batas po ba ni Senator Marcos ay kasama po yung empleyado ng rescue ng barangay. Thanks po and more power. Actually po doon sa Parang walang batas ay nabanggit, barangay health workers po ang nabanggit bukod doon sa tanod, sa lupong tagapamayapa, yung mga kagawad at saka yung ating punong barangay. Pero po since inihahain pa lang po ito sa Senado, meron pa po mga debate yan. So pwede pa pong madagdagan yon ng katulad po nung rescue ng barangay at pwede rin po mabawasan. Depende po sa debate ng ating mga senators pati ng House of Representatives. So, i-update na lang po natin sila, 'di ba, friendship, Yes, friendship. after Yes, na friendship. mapasa ito. Siguradong i-update natin sila. From Marami ang interesado. 244, Ma'am Tet, tanong ko lang po, may batas po ba tungkol sa replacement po kapag nag-retire na po ang father mo? Salamat po. Kung sa city government po, ito po ay walang batas na nagsasabing ito ay direkta na po na kung namatay ang magulang mo ay ikaw na ang papalit. Siyempre po, ang talagang standard po natin ay dumadaan po pa rin po sa strict na exam, yung fitness mo sa trabaho at syempre yung qualifications. Pero usually, ang usual na, halimbawa kung street sweeper ang mga yung mga mabababang posisyon na hindi naman kailangan ng qualifications, halimbawa elementary graduate lang, usually, na for consideration sa family, kung namatay ang tatay nila, yung anak ang Yung pumapalit. anak, kung Usually, qualified yun, naman, kung lalo na't qualified siya. So, yun po. Pero kung halimbawa, kayo po ay mga consultant, yung father nyo ay, ito po kung department heads, hindi po yun automatic na pag namatay sila ay kayo na po ang papalit doon. Siyempre, yung qualifications pa rin po. Yes, very well said, friendship. Yan, Pwede na mag-ano sa'yo, ha? Magaling ka na mag-advise. Yun ay akin lang po naman nalalaman. Bilang Dalawa na lang to. legislator. Bago, Sige, may go ahead, habol lang tayo, alas 12 na, no? From 1555, Ma'am Sir, di po ba natin maipatupad yung fare ng tricycle? Sobra-sobra na po ang singil nila. Ayan, marami ang tungkol sa fare. 750 po. 750. Yun ang sinabi ng chairman, di ba, friendship? Yes, Ng, 750 per person, 15 pesos. Kung isa ka lang at ito, Yes. lalo na ito ay nakapila. Kasi po, considered na dalawa na yan yun. dahil usually dalawa naman talaga ang sakay. Pero kahit isa ka lang, 15 pesos So, pa rin 15 po. pesos. Kung medyo malayo, lalo na po tatawid ng ibang zone, usually po dinadagdagan nila. Nagiging 20, konsiderasyon, 30, ganon. Kasi babalik pa po siya at hindi po pwedeng mag-pick up sa ibang zone ang tricycle. Halimbawa, blue ka, Oo. magpapahatid ka dun sa zone ng orange. Pahirapan yan. Medyo for consideration po, parang babayaran mo yung pabalik niya. Parang ganun po yun. So, Right. ayun. Pero kung may talagang, na po, sumasobra na, abusado na, i-report po yan sa TMBO, Traffic Management Board, para mapatawag yung ating mga drivers. So, kunin po yung body number at yung pangalan ng, usually naman nakalagay yun. Yung Sa ID ID, nila nakasabit oo. din at yung likod ng uniform nila, nandun yung Oo. kanilang pangalan. Pero maganda yung sinabi mo doon sa session natin na yung mga ibang tricycle drivers hindi na nag-uniform, hindi na Ayun nag-ID. na, oo. Wala nang disiplina at kung saan-saan pa sumisingit-singit, di ba? Dahil, friendship. Ayun na. alam naman. Alas 12 na pala. Oo, so, Marami pa sana tayong text eh. Marami pa. Sige, baka kaya pang humabol, friendship. Meron pa ba? Yung kung panukala nila sa AIP ay hindi kami sumang-ayon ni Friendship Tetmars. Good noon. Reklamo ko lang po yung mga estafador dito sa Block 25. No. Ano po yun? Sige po, i-text niyo sa amin kung ano po yung
tawag dito, yung details nung nung pagiging staffador. Right. Bakit po wala ang magawa from 866? Bakit po wala magawa mga traffic enforcers natin sa mga private vehicles na naka-double parking that cause traffic congestion? Jeep lang po ba ang kayang hulihin? Wala pa lang silbi ang opisyales nila. Display lang sila. Ayan. Ayun, ang dami-dami natin mga text, Francis? Ito, maganda to. Dati kang Committee on Environment, from 1933, last na to. Sige. Dumadami na po ang mga sasakyan ng smoke belching dito sa Gapo, especially mga jeep. O yan, observation, pero magandang observation yan. Dapat hulihin din yan. Oo, Kasi bawat national may law. batas po dyan, Actually, national law, hindi na natin kailangan ng ordinance or resolution dyan. Correct, Francis. Yes, so isa na namang hapon. Isang oras na naman. So, ito po ang inyong kagawad, Edic Piano, good skills and Godspeed Olonga po. At ito naman po si si Friendship, Tetmar San Estrella, nagpapasalamat po sa lahat na nagmo-monitor sa atin sa Sangguniang Monitor. At syempre, nagpapaalalang sama-sama tayo sa maunlad na Olonga po. Abangan niyo po kami sa Tuesday, January 13 para sa isa na namang makabuluhang talakayan sa loob at labas ng Sangguniang Panglunsod. Ito po ang Sangguniang Monitor.